Kakasalin lang sa pangalan kong Manang, nakakahalaga ng 1 bilyong piso. Pumanaw na ang aking lolo. Tatawagan ko sana ang asawa ko para ibalita ito sa kanya. Pero tumingin sa akin ang abogado. Ayon sa sistema sabi niya, 2 buwan na pong napawalang bisa ang kasal ninyo. Anol na po kayo. Nanigas ako ng 5 segundo. Tapos tahimik kong ibinaba ang telepono ko. Dahil sa sandaling iyon 2 bagay ang naintindihan ko. Una, gumawa ngang paraan ang asawa ko para burahin ako sa sarili kong kasal. Pangalawa, wala siyang kaalam-alam sa yamang kalilipat lang sa pangalan ko. At napagdesisyonan kong huwag ipaalam sa kanya. Ako si Elena Santos. At hanggang sa hapong iyon sa Batangas naniwala akong mayroon, akong mayos na pamilya. Hindi perpekto, hindi parang nasa pelikula kundi pangkaraniwan lang. Yung uri ng pagsasama na mayroon ang milyon-milyong Pilipino. Abalang trabaho paminsan-minsang tampuhan mga bayarin sa kuryente at tubig. Bakasyong pinaplano 6 na buwan bago ang galis. At isang asawang madalas makalimot sa anibersaryo nakakainis minsan, pero hindi naman nakakabahala. O iyon, ang akala ko, 3 buwan bago gumuho, ang lahat biglang bumaksak ang katawan ng Lolo Ricardo ko. 86 na taong gulang na siya at matigas ang ulo tulad ng maraming matatandang lumaki sa sakahan. Gustong mga doktor na kumuha kami ne private nurse. Umayaf siya. Gusto nilang dalhin siya sa isang home for the aged. Mas lalo siyang nagalit. Ang tanging taong pinayagan niyang mag-alaga sa kanya ay ako. Kaya nag-impake ako ngang ilang maleta. Nagliba ako ng matagal sa trabaho ko sa Bonifacio Global City. At pansamantala akong lumipat sa lumang bahay niya sa probinsyang Batangas. Naiwan sa Maynila ang asawa kong si Jericho. 11 taon na kaming kasal. Nang mga panahong iyon parang iyon, ang pinakatamang desisyon. May pinapatakbo siyang negosyo sa construction. Ako naman kailangang gampanan ang tungkulin ko sa pamilya. Kaya natin ito, sabi ni Jericho habang tinutulungan akong isakay ang mga gamit ko sa kotse. Hinalikan niya ako sa alagaan mo si Lolo? Ako na ang bahala rito sa atin. Naalala kong ngumiti ako. Naalala kong nagpasalamat ako sa Diyos dahil sa Kanya. Napaka-inosente ko. Naging napakabigat ng mga sumunod na buwan. Unti-unting humina si Lolo. May mga araw na parang ang lakas-lakas niya. May mga araw na nakakalimutan niya kung anong taon na. Ako ang nagmamaneho papunta sa mga check-up niya. Ako ang nag-ayos ng magamot niya. Ako ang nakabantay sa tabingang kama niya sa ospital sa mga mahahabang gabi na hindi ako makatulog. Laking tumatawag si Jericho. Araw-araw pagsapit ng 8:00 gabi, walang palya. Kamusta siya ngayon? Tanong niya. Ganon pa rin. Ikaw kamusta ka? Kaya pa naman. Parang pagod ka na? Pagod na nga. Pahinga ka rin, mahal. Minsan umaabot ngang 1 oras ang usapan namin. Minsan 10 minuto lang. Pero palagi siyang tumatawag. Palagi. Kapag binabalikan ko ngayon iyan, ang bahaging hindi ko pa rin lubos maisip. Ang galing niyang umarte. Ang dedikasyon niya sa panloloko. Ang tindi nga, pagsisikap niyang magpanggap. Dahil habang tinutulungan ko ang lolo ko sa mga huling araw ng buhay niya, tahimik na palang tinatapos ng asawa ko ang aming kasal. Hindi ko lang alam. Nang pumaso ang buwan ng Setyembre, mabilis na bumaksa ang katawan ni lolo. Sinabihan na ako nga, doktor na bilang na ang nga araw niya. Isang gabi matapos ang isang napakabigat na araw tinawag niya ako para umupo sa tabi niya. Mahinang-mahina na ang boses niya. Elena, nandito po ako, lolo. Alam mo,
Namang palagi akong proud sa iyo. Hindi ba? Sumikip ang lalamunan ko. Lolo naman, hindi makinig ka. Hinawakan ng magaspang niyang kamay ang kamay ko. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo? Pinilit kong ngumiti. Ngumiti rin siya. Tapos sinabi niya ang isang bagay na hindi ko maintindihan hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Huwag na huwag mong hahayaang kumbinsihin kang ang ibang tao na ang halaga mo ay nakadepende sa tingin nila sa iyo. Nang mga oras na yun inakala kong nabibigay lang siyang ang payo. Isang lolo na nagpapasa ng aral. Wala nang iba. Wala akong kaalam-alam na ang mga salitang iyon ang magiging sandigan ko sa lahat ng mangyayari. Makalipas ang 3 araw payapa siyang pumanaw habang natutulog. Mas matindi ang sakit kaysa sa inaasahan ko. Ang lolo ko ang tumulong na magpalaki sa akin matapos magiwalay ang mga magulang ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano mahmanyo, kung paano mamangvet, ng esta kung paano makipagtawaran. Kung paano ipaglaban ang sarili ko. Nang mawala siya parang may isang buong yuktong buhay ko ang naglaho. Tumawag agad si Jericho pakasabi ko sa kanya ng balita. Puno ang awa ang boses niya. Nakikiramay ako mahal. Salamat. Sana nandiyan ako sa tabi mo. Alam ko. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Natatawa pa rin ako kapag naisip ko iyon. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil nakakapanindik balahibo ang pagiging sinungaling niya. Isang linggo ang lumipas pagkatapos ngang libing nakipakita ako sa abogado at tagapamahalangang ari-arian ni Lolo. Inasahan ko na ang mga papeles. Inasahan ko na ang mga legal na usapin. Inasahan ko na baka may maliit siyang ipapamana sa akin. Wala nang iba. Pero laking gulat ko nang malaman kong ilang dekada palang tahimik na nagpapalagongang yaman ang lolo ko. Mga paupahang gusali share sa malalaking, kumpanya malalawa na lupain at mga bank account. Ang kabuang halaga ay umabot sa 1 bilyong piso. Maniwala kayo akala ko mali ang pagkakarinig ko sa numero. Inulit ito abogado at inulit pa ulit. Nakatulala lang ako. Wala akong masabi. Hindi naman maluho si Lolo. Ang lumang pickup niya ay mas matanda pa sa ilang estudyante sa kolehiyo. Ang paborito niyang kainan ay nagbebenta lang 100 pisong tapsilog. Hindi mo akalaing ganun siya kayaman. Ayon sa abogado iyon talaga ang gusto niyang buhay. Tahimik. Inilapa ng abogado ang ilang dokumento sa mesa. Nanginginig ang magakamay ko. Hindi dahil sa kasakiman kundi dahil parang hindi totoo ang halaga. Babaguhin nito ang buhay ko. Babaguhin nito ang kinabukasan ng pamilya ko. Kinuha ko agad ang telepono ko. 1 tao lang ang gusto kong sabihan. Si Jericho. Ang asawa ko. Ang lalaking akala ko ay sumuporta sa akin sa pinakamahirap na buwan ng buhay ko. Ang lalaking akala ko ay makakasama ko habang buhay. Hahanapin ko na sana ang pangalan niya sa telepono nang biglang kumunot ang nunang abogado habang nakatingin sa computer niya. Nag-iba ang timpla ngang mukha niya. Kaunti lang. Pero sapat para mapansin ko. May problema po ba tanong ko? Mukha siyang hindi mapakali. Halatang nesbyoso. Tapos inikot niya ng kaunti ang monitor papunta sa kanya. May tinipe. Huminto. At tumingin ulit sa akin. Mrs. Santos. Sa pag-alangan niya, biglang kinabahan ang dibdib ko. Bakit po? May kakaiba po rito sa record ninyo. Ibinaba ko ang telepono ko. Anong ibig ninyong sabihin? Biglang parang lumiit ang kwarto. Tumigil sa pag-ayos ng papeles ang kasama niyang notaryo. Pareho silang mukhang tensyonado. Sa wakas tumikim ang abogado.
Ayon sa sistema 2 buwan na pong napawalang, bisa ang kasal ninyo. Anulit na po kayo. Sandali kong inisip na baka napakamalan lang nila ako na ibang tao. Tumawa pa nga ako. Isang maikli at naguguluhang tawa. Ano po? Inikot niya ang screen papunta sa akin. Pangalan ko, pangalan ni Jericho. Numero 1, numero 1, numero 1, numero 1, nung kaso. Pinal na desisyon. 2 buwan na ang nakararaan. Nawalan akong hininga? Hindi. Kusang lumabas ang salitang iyon sa bibig ko. Mahina. Parang isang panalangin. Baka sang awa sa muka abogado. Nakikiramay po ako. Tinitigan ko ang screen. Mas tinitigan ko pa. Pinipilit kong baguhin ang katotohanan. Pinipilit kong hanapin kung saan sila nagkamali. Pero naroon pa rin ang impormasyon. Hindi nagbabago. Walang awa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon. Baka 5 segundo, baka 10, baka isang buong buhay na isiniksik sa isang sandali. Tapos may kakaibang nangyari. Tumigil ako sa pangginginig. Hindi dahil kumalma ako, kundi dahil may mas malalim na instinto na gumising sa pagkatawa ko. Dahan-dahan kong nilok ang screen ng telepono ko. Nawala ang pangalan ni Jericho. Ibinaba ko ang telepono sa mesa ng nakataop. At sa halip na umiyak, sumigaw o magwala para humingi ngang paliwanag, nagtanong ako ngang isang simpleng bagay. Pwede ko bang makuha ang lahat ng kopya niyan? Nakatinginan ang abogado at ang notaryo. Tapos tumango siya. Opo si Jepo. Habang kinukuha nila ang mga dokumento, may nabuong ideya sa isip ko. Maliit, malamig, napakalinaw. Kung ginawa ito ni Jericho, kung nagawa niyang ipawalang bisa ang kasal namin nang hindi ko alam. Kung gayon ang pagtawag sa kanya, ngayon ang pinakamalaking pagkakamaling magagawa ko. Dahil ang nag-iisang alas na hawak ko ngayon ay ito. Hindi niya alam na alam ko na. At sa unang pagkakataon ng hapong iyon, may naramdaman akong mas matindi pa sa lungkot. Mas matindi pa sa pagkalito. Kuryosidad. Gusto kong malaman kung ano sa tingin ng asawa ko ang napagtagumpayan niya. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung ano ang gagawin niya habang akala niya ay wala pa rin akong kaalam-alam. Ang unang natutunan ko paglabas ko sa opisinang iyon ay, iba pala ang epekto ne gulat kaysa sa inaakala nega tao. Sa mga pelikula laging may dramatikong pahagulgol. Mga taong bumabagsak sa pagiyak, sumisigaw, nagbabatong gamit, nagwawala. Hindi ganyan sa totoong buhay. Sa totoong buhay, magmamaneho ka pabalik sa hotel mo habang sumusunod sa lahat ng traffic light sa Batangas. Pipila ka sa kapehan dahil hinahanap pa rin ng katawan mo ang kape kahit gumuho na ang mundo mo. Uupo ka ng mag-isa sa loob ng kwarto ng hotel at tititik sa pader ng 40 minuto dahil hindi makapagdesisyon ang utak mo kung aling sakuna ang dapat unahin. Patay na ang lolo ko. Nagmana ako ng 1 bilyong piso. At 2 buwan na pala akong hiwalay sa asawa. Hindi idinisenyo ang utak ng tao para iproseso ang 3 iyan sa isang hapon. Kinakabihan tumawag si Jericho ng eksaktong alas 8:03 na gabi. Tulad ng dati, lumabas ang pangalan niya sa telepono ko. Ilang segundo ko lang itong tinitigan. Tapos, sinagot ko. Hello, sabi ko. Nakakagulat na parang normal lang ang boses ko. Hello, mahal. Mahal. Parang gusto kong matawa sa salitang iyon. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ayon sa batas ng Pilipinas hindi ko na siya asawa sa loob ng 2 buwan. Tapos heto siya tinatawag akong mahal. Kamusta ka, natanong niya. Naglakad ako palapit sa binta ng hotel at tumingin sa mga ilaw sa labas.
Kaya pa naman. Nag-aalala ako sa iyo. Ang galing talaga ng pegarte niya. Punong pagmamahal, punong pag-aalala, punong pasensya. Kung hindi ko lang nakita ang mga record sa korte gamit ang sarili kong mga mata, maniniwala ako sa bawat salita niya. Magiging maayos din ako, sabi ko. Hindi mo kailangang magpakatatak palagi. Isa na namang perpektong linya. Isa na namang kalkuladong suporta. Sa unang pagkakataon sa loob ngang 11 taon pinakinggan ko ang asawa ko na parang isang estranghero. Hindi ko pinakinggan ang mga sinasabi niya. Pinakinggan ko kung ano ang itinatago niya. Nag-usap pa kami ng 15 minuto. Walang kakaiba, walang kahina-hinala, walang pahiwatig, walang dulas. Nang matapos ang tawag, umupo ako sa gilid ng kama at may napagtanto akong nakakatakot. Napakagaling ng maksinungaling ni Jericho. Walang sinuman ang natututong ganyang husay sa luplang ng isang gabi. Kinabukasan nakipagkita ako sa isang abogado na nanyanggalang Sara Villanueva. Eksperto siya sa mga kaso NG panloloko at MG apekeng annulment. Matapos basahin ang mga dokumento, sumandal siya sa upuan niya at humalukip-kip. Kakaiba ito. Masyadong mabilis. Paano pong kakaiba? Ang proseso, ang annulment, ay nangangailangan ng abiso, pirma at masusing investigasyon. Imposibleng hindi mo alam. Tumango ako. Wala po akong pinirmahan kahit ano. Naniniwala ako sa iyo. Tinapik niya ang isa sa mga dokumento. Ang tanong ay kung paano nila ito nagawa. Sa sumunod na oras sinuri namin ang bawat pahina. Habang mas binabasa namin, mas nagiging kakatwa ang mga detalye. May isang address na pauli-ulit na lumalabas sa mga dokumento. Isang apartment sa Maynila. Hindi ako kailanman tumira roon. Hindi ako nakatanggap ngang sulat doon. Ni hindi ko alam kung saan iyon. Pwede ba nilang palitan ang address ko nang ganun-ganun lang, tanong ko. Kumunot ang no ni Sara. Pwede silang magsumite na bago. Kahit walang permiso ko. Hindi dapat? Hindi dapat, hindi ibig sabihin na hindi pwede. Hindi dapat. Nabagabag ako sa pakakaibang iyon. Bago matapos ang meeting na bigay, si Sara ng 2 hakbang na dapat kong gawin agad. Una, kumuha, ne kumpletong kopya, ne lahat, ne record sa korte. Pangalawa, kumuha ngang pribadong investigador. Kung may taong gumastos at nakabala ng ganito katindi, sabi niya, malamang may mas malalim pang nangyayari kaysa sa simpleng hiwalayan. Nang hapong iyong kinuha ko ang serbisyo ng investigador. Marco ang pangalan niya. Dating pulis. Tahimik. Mabusisi. Yung tipong taong hindi marunong mag-imbentong kwento. Matiyaga siyang nakini habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Nang matapos ako, isa lang ang naging tanong niya. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Nagulat ako sa pagkakatanong niya. Siyempre naman. Kahit mas masakit pa sa inaasahan mo, lumunok ako. Lalo na kung mas masakit pa sa inaasahan ko. Tumango siya. Tapos binuksan niya ang isang notebook. Umpisahan na natin. Sa mga sumunod na araw na natili ako sa Batangas. Sa papel inaasikaso ko pa rin ang mga naiwan ni Lolo. Pero ang totoo, nagipon na ako ng ebidensya. Samantala itinuloy ni Jericho ang nakasanayan niya. Gabi-gabi siyang tumatawag. Gabi-gabi siyang napapanggap na mapagmahal na asawa. At gabi-gabi akong napapanggap na walang muwang na misis. Ang pinaka-nakakapanibago ay kung gaano kabilis naging nakakapagod ang panlilinlang. Hindi dahil nahihirapan akong itago ang galit ko, kundi dahil nahihirapan akong intindihin siya. 11 taon kaming makasama.
Mga kaarawan Pasko, mga biyahe, mga pagbisita sa ospital, pagpapalit ng trabaho, mga handaan sa pamilya. Paano nabuburang ang isang tao ang 11 taon at nagagawa pa ring tawagan kagabi-gabi na parang walang nangyari? Hindi ako pinatahimik na tanong na iyon. Isang linggo ang lumipas, tumawag si Marco. May nalaman ako. Biglang tumalas ang atensyon ko sa tono ng boses niya. Ano iyon, pwede ba tayong makita? Makalipas ang 1 oras, makaharap na kami sa isang tahimik na kainan. Inusok niya ang isang folder papunta sa akin. Pagbukas ko, parang nahulog ang sikmura ko. Magalitrato. Si Jericho. At isang babay. Iba't ibang lugar. Mga restaurant, mga bar sa mall, sa mga concert. Ang mapatsa ay umabot nga halos 1 taon ang nakalipas. Sumikip ang dibdib ko. Sino siya? Bianca Lorenzo ang pangalan niya. Tinitigan ko ang litrato niya. Maganda. Malamang nasa edad 30. Confident. Yung tipong babaeng sanay na siya ang sentro ng atensyon. Gaano nakatagal? Mga 11 buwan na. Halos 1 taon. Habang natutulog ako sa tabi niya. Nagpaplano na mabakasyon. Nag-uusap tungkol sa pagtanda namin. Bumubuo na kinabukasan. Ang asawa ko pala ay bumubuo na ang ibang buhay. Inasahan kong iyak ako, pero nakakagulat na napakakalma ko. Hindi manhit, kundi nakapokus. Parang isang puzzle na unti-unti nang nabubuo. Alam ba niya ang tungkol sa akin? Mukhang hindi mapakali si Marco. Ayon sa mga nalaman ko, ano tingin ko hindi siya ang sikreto. Tinitigan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ang alam niya ay matagal na kayong hiwalay. Biglang lumamig ang paligid. Dahil binago nito ang lahat. Ang pambababay ay isang uri ng panloloko. Pero ito ibig sabihin nito ay may plano. May kontrol sa kwento. Isang sinadyang hakbang para baguhin ang katotohanan. Para bang bigla na lang akong naglaho sa kwento. Sa mga sumunod na aromas, marami pang impormasyon ang lumabas. Madalas palang tumambay si Bianca sa bahay namin. Hindi sa bahay ni Jericho. Sa bahay namin. Ang bahay na binili naming 2 na taon na ang nakararaan. Ang bahay kung saan pinakasunduan namin ang kulay ng bawat pada. Ang bahay kung saan ang bawat bayad sa bangko ay galing sa aming 2. Ngayon ibang babae na ang naglalakad sa loob nito. Natutulog doon. Nakatira doon. Habang ako nasa malayo, inaalagaan ang naghihingalo kong lolo. Parang sining ang kalupitan ng ginawa niya. Pero may natuklasan si Marco na mas mahalaga. Ibinebenta na pala ang bahay namin. Hindi pa nakapaskil sa publiko. Mga paghahanda pa lang. Mga papeles. Mga komunikasyon. Mga paunang usapan sa isang ahente. Tumingala ako mula sa report. Gusto niyang ibenta. Mukhang ganun na nga. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil biglang naging malinaw ang lahat. Ang pekeng annulment. Ang binagong address. Ang pagmamadali, ang paglilihim. Hindi lang sinusubukan ni Jericho na umalis sa kasal namin. Sinusubukan niyang burahin ang lahat ng ebidensya na naging mag-asawa kami. At nagmamadali siya. Masyadong mabilis na kung maghihintay pa ako baka huli na ang lahat. Kinagabihan tumawag ulit si Jericho. Masigla ang boses niya. Relaxed. Walang kaalam-alam. Kamusta ang araw mo, tanong niya. Nakaupo ako ng mag-isa sa kwarto ng hotel na papaligiran ng garipot na nagpapatunay ng kasinungalingan niya. Marami akong natapos. Mabuti, yung sa akin, may maikling katahimikin, isang saglit lang. Tapos ganun pa rin,
mga karaniwang ginagawa. Muntik na akong mapangiti. Dahil sa unang pagkakataon may alam ako na hindi niya alam. Hindi na sikreto ang sikreto niya. At habang akala niya ay kontrolado niya, ang kwento tahimik na akong nagsusulat ng bagong katapusan. Makalipas ang 1 linggo, lumipat ako pabalik ng Maynila. Hindi sa bahay namin. Hindi pa. Napakalakas na tukso. Gusto ngang isang bahagi ngang isip ko na dumiretso sa bahay pumasok sa pintuan at humingi ngang paliwanag. Gusto kong makita ang mukha ni Jericho kapag nalaman niyang alam ko na. Gusto kong marinig kung anong kalokohan ang inihanda niyang idahilan. Gusto kong masagot, pero magastos ang magalit. Mawawalan kang focus, mawawalan kang pasensya, at higit sa lahat, mawalan kang alas. Kaya sa halip na umuwi na check-in, ako sa isang hotel sa Makati na 20 minuto ang layo at nagsimulang mamuhay ngang dalawang buhay. Sa papel nasa Batangas pa rin ako at nag-aasikaso na naiwan ni Lolo. Pero ang totoo na sa Maynila ako tahimik na pinapanot ang asawa ko na sirain ang sarili niya. Sa unang umaga pagdating ko nakipagkita sa akin si Marco sa lobby ng hotel. May dala siyang isa pang folder. Mas makapal ngayon. Hindi iyon magandang senyales. May masamang balita na naman ba tanong ko. Nagkibit balik siya. Depende kung paano mo titingnan. Umupo kami sa isang pribadong kwarto malapit sa business center. Tapos, sinimulan niyang ilapag ang mga dokumento sa mesa, mga bank statement, mga bill sa credit card, mga report sa ari-arian, mga listahan ng ginastos. Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas pumapangit ang sitwasyon. Hindi lang pala ng babae si Jericho. Ginastusan niya ito. Mga mamahaling bag, mga bakasyon sa resort, mga spa, mga tiket sa eroplano, mga alahas. Daan-daang libong piso. Milyon-milyon pa nga. At hindi galing sa sarili niyang pera. Galing sa mga account na nakapangalan sa aming maasawa. Tinitigan ko ang mga papeles. Nung una nagalit ako. Tapos nadismaya. Tapos nakaramdam ako ng kakaibang hiya. Hindi dahil sa ginawa niya. Kundi dahil hindi ko man lang napansin. Sa loob ng halos 1 taon, buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Naniwala ako sa mga sinasabi niya. Akala ko pareho pa rin kami ng pangarap. Habang ginagamit na pala niya ang pera namin para bumuo ngang kinabukasan kasama ng iba. Mayroon pa, sabi ni Marco. Siyempre mayroon pa. Palagi namang mayroon pa. Inusok niya ang isa pang pahina. Isang investment account. Pamilyar sa akin. Binuksan namin ito ni Jericho maraming taon na ang nakalipas. Isang ipon para sana sa pagtanda namin. Napansin ko agad ang ilang malalaking pag-withdraw ng pera. Ano ito? Mga bank transfer? Tumigas ang boses ko. Papunta saan? Ipinakita niya sa akin. Ang nga pondo ay napunta sa mga account na nakakonekta sa isang maliit na negosyo sa real estate. Negosyo na konektado kay Bianja. Dahan-dahan akong sumanda. Sa puntong ito hindi na ako nagulat. Hindi lang basta nanloloko si Jericho. Naghahanda na siya nga ari-arian. Naghahanda para sa buhay na wala ako. At napagdesisyonan niyang pondohan ang kinabukasang iyon gamit ang perang pag-ari naming dalawa. Inabot ng 3 oras ang meeting namin. Bago matapos, may natutunan akong isang mahalagang bagay. Hindi ito basta kapusukan lang. Isa itong estratehiya. Masamang estratehiya. Kriminal na estratehiya pa nga, pero estratehiya pa rin. Ibig sabihin, kailangan ko ring mag-isip ng may estratehiya. Nang hapong iyon nakipagkita, ako kay Sarah sa opisina niya. Sinuri niya ang lahat ng nakalap ni Marco. Nang matapos siya,
Tinanggal niya ang salamin niya at minasahe ang mga mata niya. Hindi maganda ang simula nito. Bakit po? Mas marami kang hawa na alas kaysa sa inasahan ko. Hindi ako interesado sa alas. Interesado ako sa hustisya. Sa kasamaang palat matututunan din ng mga matatanda na madalas ay iisa lang ang mga iyan. Inayos ni Sarah ang mga ebidensya ayon sa kategorya. Posibleng panloloko kahina-hinalang paglipat ng pera issue sa ari-arian, posibleng perjury o pagsisinungaling sa korte. Bawat bagong kategorya ay panibagong problema para kay Jericho. Ano ang mangyayari kung kumilos na tayo ngayon, tanong ko? Pwede pero kalahati lang ng kwento ang malalaman natin. Itinuro niya ang isa sa mga folder. Ang taong gumagawang panloloko ay bihirang tumigil sa isang pagkakamali lang. Tumatak sa isip ko ang linyang iyon. Ang taong gumagawa ang panloloko ay bihirang tumigil sa isang pagkakamali lang. Ang toto binabago ngang pagtataksil ang pananaw mo sa nakaraan? Bigla na lang nagiging kahina-hinala ang bawat alaala. Sinusuri mo ulit ang bawat paliwanag. Ang bawat pagkakataon ay nagiging posibleng ebidensya. Sa masumunod na araw paulit-ulit kong inisip ang mga naging usapan namin nitong mga nakaraang taon. Ang mga biyahe sa trabaho, ang mga late na meeting, ang mga nakalimutang weekend, ang mga biglang gastos. Ang mga bagay na binalewala ko noon ay iba na ang hitsura ngayon. Hindi dahil sigurado akong kasinungalingan ang mga iyon, kundi dahil wala na akong tiwala sa kakayahan kong kumilala ng kasinungalingan. Mas masakit ang katotohanan iyon kaysa sa pambababay niya. Isang gabi habang nakbabasa ng mga dokumento sa hotel, nakita ko ang isang lumang litrato sa telepono ko. Kami ni Jericho sa Baguio. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo kami malapit sa lawa, nakangiti sa kamera. Matagal kong tinitigan ang litrato. Tapos tinanong ko ang sarili ko. Kailan niya ako natigil na mahalin? Walang dumating na sagot. Dahil baka hindi iyon ang tamang tanong. Baka ang totoong tanong ay kailan niya naisip na makakalusot siya sa ganitong panloloko? Dumating ang susunod na malaking balita makalipas ang 3 araw. Tumawag si Marco. Tingin ko kailangan mong makita ito. Saan? Ite-text ko sa iyo ang address. Makalipas ang 1 oras, nakaupo ako sa loob ng inarkila kong kotse sa tapat mismo ng sarili kong bahay. Walang pinagbago ang bahay. Parehong bakuran, parehong garahe, parehong puno ang mangga malapit sa gate. Pero parang ibang lugar na ito, parang isang lugar na kilala ko lang noon. Pumarada si Marco sa tabi ko. Tapos inabutan niya ako ng binoculars. Muntik na akong matawa. Parang bawal yata ito. Hindi bawal ito. Sumilip ako. At nakita ko agad si Bianca. Lumabas siya sa pintuan na may dalang tasa ng kape. Ang tasa ko. Isang asul na baso na binili ko pa maraming taon na ang nakalipas. Halos madurog ang puso ko sa napakalit na detalyeng iyon. Hindi dahil mahalaga ang baso, kundi dahil napaka-normal nito. Napaka-personal. Pamilyar. Hindi lang siya bumibisita. Hindi siya nagtatago. Nakatira siya ron. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Jericho. Hinalikan niya si Bianca. Tapos tinulungan niya itong ipasok ang mapinamili sa loob ng bahay. Mas masakit pala itong makita kaysa sa inasahan ko. Hindi dahil gusto ko pa siya. Matagal nang namatay ang pakiramdam na iyon. Kundi dahil may napaktanto ako. Wala sa kanilang dalawa ang mukhang nag-alala. Wala sa kanila ang mukhang nakokonsensya. Mukha silang komportable. Ligtas. Sigurado. Ibig sabihin talagang naniniwala si Jericho na gumana ang plano niya. Ibinaba ko ang binoculars.
Ilang sandaling walang nagsalita sa aming dalawa. Tapos tahimik na. Nagtanong si Marco, ayos ka lang ba? Pinag-isipan ko ang tanong. Hindi. Iyon ang totoo. Tingin ko hindi na ako magiging ayos sa nangyaring ito. Tumango siya. Mukhang nakontento siya sa sagot ko dahil makaiba ang pagilom at pagpapatawad. At sa mga oras na iyon hindi ako interesado sa pagpapatawad. Interesado ako sa pananagutan. Dumating ang malaking tagumpay makalipas ang 4 na araw. Tumawag si Sarah bandang tanghali. May kakaibang pananabik sa boses niya na hindi ko pa narinig nun. Nakuha na natin. Napaupo ako ng maayos. Nakuha ang alin. Ang pagsusuri sa pirma. Bumilis ang tibok ng puso ko. Natapos ng eksperto sa mga dokumento ang pagsusuri niya. Ang mga pirmang ginamit sa proseso nga anuman ay peke, hindi hawik, hindi kahina-hinala kundi peke. Sigurado ang report. May pumeke ng pirma ko. Pumikit ako. Kahit na pinaginalaan ko na ito simula pa lang, iba pa rin kapag narinig mo na ang kumpirmasyon. Mas pinal, mas totoo. Dahil ngayon hindi na ito tungkol sa hindi pagkakaunawaan. Hindi na ito tungkol sa problema ngang mag-asawa. Hindi na rin ito tungkol sa pambababae. Tungkol na ito sa ebidensya. Matibay na ebidensya. Ebidensyang pangkorte. Yung tipong hindi tumatanggap ngang palusot. Yung tipong hindi mabubuwak ng nga abogado. Yung tipong nagpapabago ngang desisyon. Kinagabihang tumawagi si Jericho tulad nagadachi. Sandali kong inisip na huwag siyang sagutin. Tapos sinagot ko rin. Hello? Hello, mahal. Ayan na naman ang salitang iyon. Mahal. Naisip ko kung alam ba niya kung gaano nakakatawang pakinggan iyon ngayon. Kamusta diyan sa Batangas, kaswal na tanong ko. May maikling katahimikan. Buse. Ngumiti ako. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil sa unang pagkakataon, simula nang mangyari ang bangungot na ito, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko inasahan, kumpiyansa. Akala pa rin ni Jericho siya ang nagmamanipula kwento. Akala niya, nagluluksa pa rin ako sa Batangas. Akala niya litas ang mga sikreto niya. Ang hindi niya alam, sa bawat araw na patuloy siyang nagsisinungaling, mas lalong tumitibay ang kaso laban sa kanya. At ang siguradong hindi niya alam, sa loop ng isang ligtas na opisina ng abogado may nakatagong report na nagpapatunay na ang annulment na inaasahan niya ay gawa-gawa lang. Unti-unti nang nawawasak ang pundasyon ng bagong buhay niya. Hindi niya lang naririnig ang paguho. Pagsapit ng Nobyembre, na sanay na ako sa isang routine na parang impossible noong mga nakaraang buwan. Tuwing umaga nakikipag-meeting ako sa mga abogado, investigador, accountant o tagapamahala ng ari-arian. Tuwing gabi kinakausap ko ang dati kong asawa na parang walang nangyari. Nakakapagod. Hindi dahil mahirap magpanggap, kundi dahil pinipilit nitong ubusin ang oras ko sa isang bersyon ni Jericho na hindi natoto. Ang lalaking pinakasalan ko ay isa na lang alala. Ang lalaking tumatawag sa akin habi-habi ay umarta lang. At sa hindi malamang dahilan, akala niya ako pa rin ang manonot niya. Tuloy-tuloy ang pag-usad, kaso. Bumuo si Sarangang isang napakagaling na grupo. Isang accountant ang sumusubaybay sa mga inilipat na pera. Isang eksperto sa panloloko ang sumusuri sa mga rekord ng korte. Isa pang abogado ang naghahanda ng mga mosyon para ipawalang bisa ang desisyon sa annulment. Simple lang ang estratehiya. Kumilos ng maingat, kumilos ng tahimik. Kumilos lang kapag hindi na matatakasan ang ebidensya. Humuhol si Jericho ng ilang buwan para bayo ang panluluko niya. Babasagin namin ito ng ponti-unti.
Isang hapon, Martes pinapunta ako ni Sarah sa conference room. May ilang makakapal na folder sa ibabaw nga mesa. Alam ko agad na may mahalagang nangyari. Ngumiti siya. Hindi isang palakaibigang ngiti. Isang ngiti nga, abogado. Yung tipong ngiti na itinatago nila kapag nagiging delikado na ang mga katotohanan. Ano iyon, tanong ko? Inusok niya ang isang dokumento papunta sa akin. Tumingin ako sa ibaba, tapos tumingin ulit. At sa pangatlong pagkakataon, dahil gusto kong makasiguro. Ito ba yung iniisip ko? Oo. Naglalaman ang dokumento nga sinumpa ang salaysay na isinumait ni Jericho sa proseso ngang annulment. Mga salaysay na ginawa sa ilalim ngang panunumpa. Mga salaysay na malinaw na kasinungalingan. Hindi opinyon, hindi maling pagkakaintindi, mga pekeng impormasyon, mga partikular na detalye. Yung tipong persona na ikinagagalit ng huwes, dahan-dahan kong ibinaba ang papel. Kaya naksinunghaling siya sa kurta, paulit-ulit. Tumitik ako sa bintana ng conference room. Abala ang mga tao sa ibaba sa Makati. Tumatawid ang mga tao sa kalsada. May mga nagtatrabaho sa konstruksyon. Tuloy lang ang normal na buhay. Habang ang sarili kong buhay ay parang isang pelikula tungkol sa batas na walang maniniwala kapag kinuwento ko. Nagpatuloy si Sarah. Seryoso ang panlolokong ito. Gaano kaseryoso? Huminto siya. Sapat na para isipin kong hindi alam ngang sarili niyang abogado ang ginawa niya. Nakuha nun ang atensyon ko. Dahil hindi gusto ngang abogado na malaman nilang pinagsisinungalingan silang sarili nilang kliyente. Mabilis kumalat ang mga epekto nito. Napakabilis. Sa mga sumunod na linggo tumindi ang pressure. Hindi sa publiko. Hindi sa dramatikong paraan. Tahimik. Kalkulado. Naksimula nang pumasok ang makapapilis sa kurta. Huminghi na court. Nakatanggap ng abiso ang mga bangko. Naging mahirap ang ilang transaksyon sa pera. Naksimula nang may magtanong. At sa unang pagkakataon nagsimulang makahalata si Jericho. Narinig ko iyon sa boses niya. Mga malilit na pagbabago. Mas mahahabang paghinto. Bawas ang kumpiyansa. Mas maraming tanong. Isang gabi tumawag siya ng halos 20 minuto kaysa sa nakasanayan. Kakaiba na iyon. Sanay si Jericho sa routine. Nang tumawag siya, parang may mali sa tono niya. Hello, hello. Parang pagod ka? Ngumiti ako sa sarili ko. Naasikaso ng manaywan ni Lolo? Hindi naman iyon teknikal na kasinungalingan. Papeles pa rin, mas marami kaysa sa inasahan ko. Isa na namang paginto. Tapos ayos naman ba ang lahat sa pera? Ayan na, isang maliit na tanong. Isang kaswal na tanong. Yung tipong tanong ngang mataong nangangapa? Kalmado pa rin ang tibok ng puso ko. Bakit naman hindi magiging ayos? Wala lang. Siyempre, wala lang. Iniba ko ang usapan. Makalipas ang ilang minuto na tapos ang tawag. Pagkatapos tahimik akong umupo sa kwarto ngang hotel at inisip ang tanong na iyon. Ayos naman ba ang lahat sa pera? Hindi alam ni Jericho ang tungkol sa mana. Hindi opisyal, pero may nakpapakaba sa kanya. Baka yung malegal na galaw namin. O baka simpleng kutop lang. Ang nga taong nabubuhay sa kasinungalingan ay nagiging sensitibo sa mga pagbabago sa paligid. Parang mahayop na nakakaramdam ng paparating na bagyo. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng isa pang sorpresa. Hindi galing kay Jericho, galing kay Bianca. Sa totoo lang wala siyang ideya kung sino ako. Wala sa opisyal na record.
Pero patuloy na binabantayan ng investigador ang mga pampublikong galaw nilang dalawa. At ayon sa report, niya may nagbabago. Hindi na ganon kaperpekto ang relasyon nila. Mas madalas na silang mag-uwi, bihira na silang lumabas. Ilang tao na malapit kay Jericho ang nagsabing may tensyon sa kanila. Nung una hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos ipinaliwanag ni Marco. Ang mataong sabay na nanloloko ay madalas mag-isip na magiging masaya sila kapag nawala na ang asawa. Tumango ako, tapos anong nangyayari? Natutuklasan nilang hindi pala solusyon ang pambababae sa mga problema nila. May punto iyon. Nabubuhay ang panloloko sa pantasya. Hindi ganun kadali ang totoong buhay. Isang linggo ang lumabas ang isa pang bahagi ng puzzle. Business. Kipag-ugnayan ang isa sa mga business partner ni Jericho. Hindi sa akin direkta. Kay Sarah. Mukhang may makatanungan na tungkol sa ilang record ng pera na umikot. Mga tanong na hindi masagot ni Jericho ng mayos. Mga tanong na nakdulot ng pangamba. Nang malapit na ang Pasko, hindi na niya kayang balewalain ang pressure. Tapos may nangyari na bumago sa buong laro. Kausap ko ang tagapamahala ng ari-arian ko sa Batangas nang tumunok ang telepono ko. Si Sarah. Sinagot ko agad. Anong nangyari? Kakaiba ang tuwa sa boses niya. Alam na niya. Napopo ako ng maayos. Alam ang alin. Ang tungkol sa mana. Ilang segundo akong nakatitih sa kawalan. Dahil alam ko namang darating ang sandaling ito. Hindi ko lang inasahan na ganito kabilis. Paano? May naka-access sa isa sa madokumento ngang ari-arian. Pumikit ako. 1 bilyong piso. Parang hindi pa rin totoo ang numero. Ngayon, alam na rin ni Jericho. Nagpatuloy si Sarah. Nakumpirma na naming nag-iba ang mga galaw niya. Paano? 3 tawag sa telepono. 3 beses siyang tumawag sa abogado niya sa Lub NG 90 minuto. Hindi ko napigilang matawa. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil madalis siyang basahin. Salop ngang ilang buwan tinrato niya ako na parang isang problemang matagumpay niyang naalis. Ngayon bigla na naman akong naging mahalaga. Napakalinaw ng mensahe ng oras ng pagtawag niya. Kinagabihan tumawag siya. Eksakto sa oras. Iba na ang boses niya. Maingat, kalkulado, halos kinakabahan. Sa unang pagkakataon simula nang mangyari ito nakaramdam ako nga pag-alinlangan sa kanya. Kamusta ka? Tanong niya. Ayos lang. Mabuti. Isa na namang paginto. Tapos isa pa. Bihirang maubusan ng sasabihin si Jericho. Ngayong gabi parang lutang siya. Sa wakas tumikhim siya. Nabalitaan kong mas malaki pala ang naiwan ni Lolo kaysa sa inaasahan. Ayan na. Ang sandali. Ang unang lamat. Pinanachilik konggi, kaumadu engi boses ko. Nakakagulat nga. Nakakamangha. Nakakamangha. Kakaibang salita ang napili niya. Hindi nakakalungkot. Hindi emosyonal. Hindi nakakabago ngang buhay. Nakakamangha. Parang nag-usap lang tungkol sa nanalo sa loto. Nagpasalamat ako sa kanya. Tapos hinayaan ko siyang magsalita. At habang mas nagsasalita siya, mas nagiging malinaw. Takot si Jericho. Hindi dahil namimiss niya ako. Hindi dahil nagsisisi siyang sinaktan niya ako. Kundi dahil may 1 bilyong pisong pumasok sa kwentong akala niya ay tapos na. Isang kwento kung saan maingat niya akong binura. Ngayon desperado siyang makahanap ng paraan para makapasok ulit sa eksena. Ang problema hindi pa rin niya alam ang isang mahalagang bagay. Hindi ang mana ang magpapabagsa sa kanya.
ang ebidensya. At habang inuubos niya ang lakas niya sa pag-aalala sa pera, patuloy na lumalakas ang legal na kaso laban sa kanya araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, akala ni Jericho siya ang pinakamatalinong tao sa kwarto. Malapit na niyang matuklasan kung gaano kadelikado ang kaisipang iyon. Nagsimula agad ang pagbabago. Sa loob ng ilang buwan, kinakausap ako ni Jericho nang may kumpiyansa ng isang lalaking naniniwalang tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Akala niya nakawala na siya sa kasal namin, nakuha na ang bahay, nakabuo ng bagong buhay kasama si Bianca at naisara na ang pinto sa nakaraan namin. Tapos nalaman niya ang tungkol sa mana. At biglang wala na palang sigurado. 3 araw matapos malaman ang balita, 2 beses siyang tumawag sa isang hapon. Hindi pa nangyari iyon nun. Nang sagutin ko ang pangalawang tawag, may pagmamadali sa boses niya na agad kong napansin. Hello, pasensya na sa abala. Ayos lang. Naisip ko lang. Siyempre, naisip niya. Baka kapag nakabalik ka na ng Maynila, pwede tayong mag-usap. Nanatili akong tahimik sandali. Pag-usapan ang alin? Isa na namang pahinto. Hindi ko alam. Ang lahat. Ang lahat. Napakagandang salita. Sapat ang laki para pagtaguan. Sapat ang labo para takasan ang pananagutan. Sa loob ngang 11 taon magaling, palagi si Jericho sa mga salita. Sa kasamaang palad para sa kanya, natuto na akong makinig ng mabuti. Marami pa akong inaasikaso, ngayon sabi ko. Sabagay, halata ang pagkadismaya niya. At nakakagulat na nakakatuwa itong pakinggan. Hindi dahil gusto ko siyang makitang malungkot, kundi dahil sa unang pagkakataon nakakaranas siyang kawalan ng kasiguraduhan. Ang parehong pakiramdam na ipinilit niya sa akin. Pagkatapos na tawag, tahimik akong umupo sa kwarto ko sa Batangas at naisip kung gaano kabilis lumabas ang tunay na kulay ng tao kapag pera na ang pinag-usapan. Ang toto hindi binago ng 1 bilyong piso kung sino si Jericho. Tinanggal lang nito ang maskara niya. Bago niya malaman ang tungkol sa mana, akala niya wala na akong may bibigay sa kanya. Pagkatapos niyang malaman, bigla siyang humihingi ng usapan ng closure, ng pangunawa at baka ng pagbabalikan. Imposibleng balewalain ang tiyempo niya. 1 linggo ang lumipas, bumalik na ako ng tuluyan sa Maynila. Hindi sa bahay namin. Sa usapang legal, inaasikaso pa rin ang sitwasyon ng ari-ariang iyon. Sa halip, umupa ako ng isang townhouse sa isang tahimik na lugar sa labas ng Quezon City. Hindi magarbo, komportable lang, pribado, tahimik. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaroon akong lugar kung saan walang makakapagsinungaling sa akin. Mabilis na umusad ang mga legal na proseso. Sa puntong ito nakabuo na ang grupo ni Sarah ng bundok ng ebidensya. Mga record sa bangko, mga report, nung eksperto, mga email at text, mga papeles, nung ari-arian, mga salaysay, nung testigo. Bumagay ang bawat piraso ng may nakakatakot na eksaktong detalye. Ang pagkang-address, ang mga pinikang pirma, ang mga tinagong paglipat ng pera, ang mga maling salaysay na isinumite sa korte. Kung hiwa-hiwalay, mukhang seryoso ang bawat issue. Kapag pinagsama-sama, nakakawasak ito. Isang hapon inanyayahan ako ni Sarah para suriin ang mga paghahanda sa paparating na pagdinig. Habang inaayos niya ang mga dokumento sa mesa, may napansin ako. Kakaiba ang kumpiyansa niya. Anong nagbago, tanong ko? Ngumiti siya. Ang abogado ni Jericho. Anong meron sa kanya? Naintindihan na niya sa wakas kung anong nangyari. Nagulat ako roon. Paano mo nalaman? Dahil kinontak niya kami. Tinitigan ko siya. Hindi iyon magandang balita para kay Jericho. Hindi talaga.
Ipinaliwanag ni Sarah na nang malaman ng abogado na may maitinagong mahahalagang impormasyon sa kanya naging napakahirap ng posisyon niya. Walang may gustong malaman na tumulong silang magpasengang mapekang impormasyon sa korte nang hindi nila sinasadya, lalo na sa mga huwes. Mabilis na nakbabago ang sitwasyon at naubusan ng mapagtatagwan si Jericho. Kasabay nito nagsimula na ring gumuho ang personal niyang buhay. Ayon kay Marco, lumalala na nang husto ang relasyon nila ni Bianca. Madalas na silang mag-away, nawawala na ang tiwala. At ang pinakainaasahan sa lahat nagsimula nang magtanong si Bianca ng mga mahihirap na bagay. Matanong tungkol sa pera, matanong tungkol sa katapatan, matanong tungkol sa kung kailan talaga nagsimula ang lahat. Malamang natuklasan niyang hindi tumutukma sa katotohanan ang ilang kwento ni Jericho. Isipin mo iyon, ang lalaking nagsinungaling sa asawa niya ay nagsinungaling din sa kabit niya. Sino ang makakapagsabi? Ganwang nakakagulat na balita. Isang gabi tumawag ulit si Jericho. Ngayon mukhang pagod, napagod siya. Hindi malungkot. Hindi nakmumuni-muni. Pagod. Mahalaga ang pagkakaiba. Pwede ba tayong makita, tanong niya? Nakaupo ako sa balkon na pinapanood ang paglubok no araw. Bakit? Dahil may utang akong paliwanag sa iyo. Nanatili sa hangin ang sinabi niya. Kung ilang buwan ang nakalipas baka tinanggap ko iyon. Baka nakmakaawa pa ako para ron. Ngayon parang hindi na kailangan. Dahil mahalaga lang ang paliwanag kapag may kulang na katotohanan. At sa puntong ito marami na akong alam na katotohanan. Anong paliwanag? Lumambot ang boses niya. Elena, naging komplikado ang lahat. Komplikado. Isa na namang paboritong salita. Ginagamit ito ngang matao kapag masyadong pangit pakinggan ang simpleng katotohanan. Pineke mo ang pirma ko. Katahimikan. Ganap na katahimikan. Ilang segundo kong inakala na naputol na ang tawag. Alam mo na pala. Hindi tanong. Isang pagkaunawa. Tumingin ako sa papalubo na araw. Oh, sumunod ang isa pang mahabang katahimikan. Ang tunog ng isang lalaking nakakarealize na tapos na ang laro. Hindi ngayon. Hindi sa sandaling ito. Ilang buwan na ang nakalipas. Hindi niya lang napansin. Kailan mo nalaman? Sa opisina abogado. Halos marinig ko ang pag-isip niya. Binubuo ulit ang mga nangyari. Inaalala ang mga naging usapan namin. Umuunawa. Alam mo na sa buong panahong ito, inabot ng halos 10 segundo ang katahimikan na sumunod. Tapos tumawa siya ng isang beses. Isang maikli at talunang tawa. Hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil naintindihan na niya sa wakas. Lahat ng gabi-gabing tawag, lahat ng kasinungalingan, lahat ng panggap. Tahimik lang pala akong nakaupo sa kabilang dulongang, entablado at nanonood. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Ang alin, bakit wala kang sinabi? Talagang namangha ako sa tanong na iyon. Dahil ipinakita nito kung gaano makaiba ang pananaw namin sa sitwasyon. Akala ni Jericho kailangan laging may komprontasyon, na dapat agad-agad ang galit, na dapat maingay ang pahihiganti. Hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang kayang gawin ng pasensya. Gusto kong katotohanan, sabi ko. Bumagal ang pahinga niya. At nakuha mo ba? Higit pa siya syapot. Naganap ang pagdinig makalipas ang 3 linggo. Walang mga dramatikong eksena sa korte na parang sa teleserye. Walang sigawan. Walang mapasabo na testigong biglang papasok sa pinto. Madalas mas tahimik ang totoong buhay. Mas nakadepende sa proseso, mas mabusisi, at sa maraming paraan mas nakakawasak.
Enepitin siya na mismo ang nausalita. Ang paususuay na eksperto sa ipiyama. Ang mga pegang rekord na atras. Ang mapaglipat ng pera. Ang mahindi makakatukmang sinumpaang salaysay. Unti-unti gumuho ang pundasyon na mga kwento ni Jericho. Nakakapanibagong wala akong naramdamang emosyon habang pinapanood itong mangyari. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil naproseso ko na ang lungkot ko. Ilang buwan na ang nakalipas, mag-isa, sa mga kwartong hotel, sa mga biyahe, sa mga gabing hindi ako makatulog. Nang dumating ang araw ng pagdinig na palitan ng linaw ng isip ang kalungkutan ko. At napakahirap talunin ng malinaw na isipan. Pagkatapos nilapitan ako ni Jericho sa labas ni Grama Korte. Sa unang pagkakataon sa lupkang ilang buwan nakaharap kami. Mukha siyang tumanda. Mas pagod. Parang lumit. Hindi sa pisikal na anyo, kundi sa emosyon. Nawala na ang kumpiyansa. Nawala na ang kasiguraduhan. Nawala na ang kayabangan. Mga kahihinatnan na lang ang natira. Patawad. Naniwala akong totoang sinabi niya kahit papaano. Ang problema madalas na huli na kung dumating ang nga pagingingang tawad kaysa sa inaakalang mga tao. Ibinaba niya ang tingin niya. Hindi ko inakalang mangyayari ang lahat ng ito. Malamang totorin iyon. Karamihan sa mga tao ay hindi ini. Isip ang mga mangyayari habang gumagawa sila ng kalokohan. Sandaling walang nagsalita sa aming dalawa. Tapos ibinigay ko sa kanya ang pinakatapat na sagot na kaya ko. Ako rin. At pagkasabi nun, tumalikod na ako at naglakad palayo. Ilang buwan matapos ang pagdinig dumating na ang pinal na desisyon. Pagsapit nun malamig na ang simoy ng hangin sa Maynila dahil magpapasko na. Mga kumukutitap na paro sa mga kalsada malamig na simoy ng hangin. At sa unang pagkakataon sa loob ngang halos isang taon nakaramdam ako ngang isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Kapayapaan, hindi kaligayahan. Hindi pa? Ang pagilom ay hindi parang ilaw na pwede mong buksan at patayin. Isa itong proseso. Mabagal, hindi pantay, minsan nakakabigo. Pero sa wakas nagsimula nang dumating ang kapayapaan. Pumanik sa akin ang korte sa mga pangunahing issue. Ibinasura ang peking annulment. Naging bahagi ngang opisyal na record ang mga pinaking dokumento. Nabawi ang ilang perang inilipat niya. Nayos ang mga issue sa ari-arian sa tamang legal na proseso. At pinanagot si Jericho sa maginawa niyang pinilit niyang itago ng ilang buwan. Hindi naging dramatiko ang kinalabasan. Walang nakulong. Walang nawalan ng lahat sa isang iglap. Ang totoong hustisya ay bihirang maging kamuhangang hustisya sa pelikula. Sa halip nakmuka, itong makaparusa. Mga multang pinansyal gastos sa abogado pagkasirang negosyo, at isang reputasyong habang buhay ng nabahiran ng naidokumentong panloloko. Sinundan siyang katotohanan saan man siya magpunta. At hindi tulad ng kasinungalingan hindi kailangang panatilihin ang katotohanan. Kusang nabubuhay ito. Maraming tao ang nagtanong sa akin kinalaunan kung pakiramdam ko ba ay nanalo ako. Nagulat sila sa naging sagot ko. Hindi naman. Nakuntento o. Nakahinga ng maluwag sobra. Nanalo hindi. Dahil ang panalo ay nangangahulugan ng kompetisyon. At kailanman ay hindi ko ginustong makipagkumpetensya kay Jericho. Gusto ko nga tapatan. Gusto ko nga tapatan. Gusto ko ang kasala na akala ko ay mayroon na ako. Walang desisyon ng korte ang makakapagbigay sa aking ng magabagay na iyon. Gayunpaman may malalim na kasiyahan sa pagdating ng pananagutan. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil naibalik ang balanse.
Sa loob na halos isang taon minanipula ni Jericho ang katotohanan para sa sarili niyang pakinabang. Sa huli gumanti ang katotohanan. At mahalaga iyon. Isang hapon ng Pebrero nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. Opisyal nang tapos ang investigasyon. Naidokumento na ang lahat. Naayos na ang lahat. Habang binabasa ko ang huli niyang report, naisip ko ang unang araw na nagkita kami. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo kahit mas masakit pa sa inaasahan mo? Nang mga panahong iyon sumagot ako no. Ngayon naintindihan ko na ang totoong kapalit ng sagot na iyon. Magastos ang katotohanan. Minsan sinisira nito ang mga relasyon. Minsan sinisira nito ang mga ilusyon. Minsan sinisira nito ang kinabukasang akala mo ay binubuo mo. Pero mas magastos ang kasinungalingan. Ipinapadala lang nito ang singil ng mas huli. Ilang linggo matapos iyon gumawa ako ng desisyon na tahimik nang nabubuo sa isip ko sa loob ng ilang buwan. Itinatag ko ang Ricardo Santos Scholarship Foundation. Ipinangalan sa lolo ko. Ang lalaking 2 beses nakbago ngang buhay ko nang hindi niya sinasadya. Una nung pinalaki niya ako. At pangalawa nung iniwanan niya ako ngang kakayahan para makabangon matapos akong pagtaksilan. Nakapokus ang foundation sa pagtulong sa mga estudyante mula sa mga probinsya na makapag-aral sa kolehiyo. Lalo na ang nga estudyanteng walang kakayahang pinansyal ang mga pamilya. Yung tipong mga kabataan na hindi kailanman kinalimutan ng lolo ko. Yung tipong nga tao na tinulungan niya sa buong buhay niya. Naganap ang unang pagawad ng scholarship nung Tagaro. Walang magarbo. Sa isang simpleng covered court, isang maliit na salo-salo. Mga pamilya, mga guro, mga estudyante. Habang pinapanood ko ang mga kabataang iyon na tanggapin ang mga parangal nila, may hindi inaasahang nangyari. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay, si Lolo ngumiti ako nang hindi pinipilit. Dahil bigla hindi na tungkol sa pera ang pamana. Tungkol na ito sa legasiya, sa layunin sa pagpapalit ng sakit upang maging isang bagay na may silbi. Kinakabihan matapos ang programa, nagmaneho ako ng mag-isa papunta sa isang maliit na lupain sa labas Batangas. Ang lumang sakahan. Ang sakahan ni Lolo. Ang lugar kung saan ako natutong mga bayo. Ang lugar kung saan niya ako tinuruang magpalit ng gulong. Ang lugar kung saan niya itinuro sa akin na ang pagrespeto sa sarili ay hindi ibinibigay ng ibang tao. Isa itong bagay na pinoprotektahan mo. Tahimik na nakatayo ang bahay sa ilalim ng papalubok na araw sa Batangas. Halos walang pinakbaho sa makanaalala ko. Ang balkonahe, ang bakod, ang lumang duyan na gawa sa kahoy. Umupo ako roon ng halos 1 oras, nag-isip lang, nag-aalala, nakikinig sa ihip ng hangin sa mga talahib. Kinalaunan kumuha ako ng isang lumang litrato mula sa bag ko. Isang litrato namin ni Lolo mula pa noong bata ako. Ngumiti ako. Tapos naalala ko ang isa sa makahuli namang pakiusap. Yung hindi ko lubos na naintindihan nun. Huwag na huwag mong hahayaang kumbinsihin ka ng ibang tao na ang halaga mo ay nakadepende sa tingin nila sa iyo. Noon akala ko nakbibigay lang siya ng simplang payo. Ngayon naiintindihan ko na alaman niya o hindi ibinigay niya sa akin ang mismong aral na kakailanganin ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Jericho ay hindi ang pambababay. Hindi ang pinakengpirma. Hindi ang pekeng annulment. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang paniniwalang ang halaga ko ay nakadepende sa opinyon niya sa akin. Tiningnan niya ako at nakita niya ang isang taong pangkaraniwan. Isang taong madaling palitan. Isang taong pwede niyang burahin ng tahimik. At dahil pinaniwalaan niya iyon, nawala ang pag-ingat niya.
nawalan siya ne respeto sa mga limitasyon. Nawalan siyang respeto sa katotohanan. Higit sa lahat nawalan siyang respeto sa mga kahihinatnan. Sa huli ang kayabangang iyon ang sumingil sa kanya nang higit pa sa aming kasal. Tungkol naman kay Bianca, narinig ko kinalaunan na umalis siya na Maynila at nagsimula ulit sa ibang lugar. Hindi ko siya kinontak kailanman. Hindi ko siya kinompronta, hindi ako nahiganti sa kanya. Anuman ang naging papel niya ang pananagutan sa mga desisyon ni Jericho ay kay Jericho lang. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Masyadong maraming tao ang inuubos ang buhay nila sa pagpaparusa sa mga suportang karakter habang binabaliwala ang pangunahing problema. Wala akong interes na gawin iyon. Ilang taon na ang lumipas simula nun. Patuloy na lumalaki ang foundation. Maganda ang takbo ng mga negosyo at investment. Umusat na ang buhay. At kinalaunan ay nakahanap ulit akong pag-ibig. Hindi agad-agad. Hindi madrama. Hindi dahil sa isang mala fairy tale na tadhana. Unti-unti lang. Kung paano madalas mangyari ang mga malulusok na bagay. Mabagal. Natural. Nakabuo sa tiwala sa halip ng mga pangako. Pero kung may isang aral akong dala-dala mula sa lahat ng nangyari ito iyon. Ang pahihiganti ay hindi palaging nangangahulugan ng paninira. Minsan ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pagtangging maging mapay. Ang pagtangging hayaan ang pagtataksil na magdikta kung sino ka. Ang pagtangging hayaan ang panoloko ang ibang tao na magdesisyon ang kinabukasan mo. Akala ni Jericho sinusulat na niya ang huling kabanata nga kwento konong pineke niya ang mapapeles na iyon. Akala niya nagsasara siya nga pinto. Ang hindi niya napagtanto ay isinasara niya lang ang isang kabanata. Ang susunod na kabanata ay sa akin. At hindi tulad niya, isinulat ko ang sa akin ng may katapatan.